Hindi lang dapat sa giyera makilala ang syudad na ito, lalo pat napakarami pang yaman ang kanilang lungsod na dapat makilala ang mundo. Dahil din sa madugo nitong kasaysayan, kaya napanatili ng Mindanao ang ganda nito. Ang mga pinakaiingatan nitong yaman, matatagpuan sa kwartong ito na parang museum, ang mga antigong gamit. Bumibilang ng humigit kumulang 2,000. May naglalakihang antique jars, ceremonial swords, at iba pang mga sinaunang gamit na napakamitikuloso ang disenyo. Ang kabuuang halaga raw ng lahat ng ito, 200,000,000 piso. Sino ang nagmamay-ari ng mga ito? Dito sa Davao City, matatagpuan ang nakasisilaw na koleksyong ito ng arkitektong si Jose. Taong 1978, nung may nadaanan daw siyang antique shop kung saan umagaw ng kanyang atensyon ang nakadisplayng malagintong lalagyan. Noong araw, ang gaganda ng mga nakadisplay doon. Kaya doon ako nakapagsimula na punin ko kaya ito. Ang kanyang nabili, isa raw tradisyonal na betel nut box o lagayan ng nganga ng mga ninuno. Bali, 4 lahat ang naipon kong kahon at pagkatapos niyan, nago ko lang yan sa boarding house. Siguro sa allowance ko lang yun kasi from the province, tiniis ko talaga na makabili. Hanggang nadagdag daw sa kanyang koleksyon ang isa pang betel nut box ng isang tribo sa Mindanao na natatangi at nag-iisa na lang. Kaya na-attract lang ako sa betel nut box dahil nakita ko na gumaganda pala siya. Ang design niya hindi lang na-retain sa isang itsura. Meron ding antique jar o gador na pinaniniwalaan ni Jose na mahiwaga at meron daw dalang swerte. Ito talaga ang gusto kong gador. Dahil kung ikumpara mo sa iba, iba talaga to. Ang bigat. Itong cover niya, wala na sirang-sira na. Simula ang araw nung nabili niya ito, buwena siya, nakabili ng sariling bahay. At nakapagpagawa pa ng magandang opisina. Siguro ang bili ko niya mga 150. Ramdaman ko dito is napakaswerte ko. Ang dangganan o ceremonial sword na ito, pagmamay-ari raw ng isang sultan. Yung danganan is simbolo ng isang sultan. Every royal house na tinatawag nila dun sa amin, merong ganon. Malaki siyang sword. Pag every enthronement may parada yan eh. Parang sign of power siya. Grand talaga kasi wala naman makatalo nito for me ba. Masaya ka talaga dahil nakikita mo yung item na yan. Pera na ang kapalit niyan eh. Habang tumatagal pala, nagamahal ito. Para maprotektahan ang mga antigong gamit, buwan-buwan niyang nililinis ang lahat ng ito gamit ang paintbrush. Pero nakasisiguro ba si Jose na antigo talaga ang kanyang mga koleksyon? At ang pinaniniwalaang lagayan ng nganga ng isang tribo, authentic ba? Daan-daang milyong piso nga ba ang halaga ng lahat ng ito? Boss, tansya ko sa mga koleksyon mo. Bago ang lahat, saang tribo nga ba sa Mindanao nagmula ang mga gamit na ito? Ang halos lahat ng nasa koleksyon ni Jose nagmula sa iisang probinsya. 3 oras ang layo ng bayang ito mula sa Cagayan de Oro City. Bihira itong masama sa mga travel bucket list dahil na rin sa mga kaguluhan. Pero sa totoo lang daw, ang probinsyang ito ang isa sa may pinakamayamang kasaysayan, hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas, ang Lanao del Sur.
naman gustong-gusto nilang humikayat ng mga turista para naman daw makilala ang kanilang probinsya sa mga magagandang makikita rito at hindi lang sa mga mararahas na insidente. Dito naninirahan ang Muslim tribe na Maranao o ang People of the Lake. Dito rin matatagpuan ang pangalawa sa pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas at pinakamalaki ring yamang tubig sa Mindanao, ang Lake Lanao. So ang pangunahing kabuhayan ng mga tao sa Lanao del Sur is fishing. Yun din ang malaking influence sa culture ng Maranao. Ang yaman ng mga Maranao makikita rin daw sa mayabong nilang sining at kultura. Ang makukulay nilang mga habi o tela sumasalamin sa napakakulay at napakayaman nilang kasaysayan. Ang malong nangangahulugang mainam na kasuotan at ang disenyo nito hango sa ukir at sari-manok. Ginagawa na daw nila yan bago pa daw dumating yung Islam. So it is an influence galing daw dito sa Brunei, sa Malaysia, sa Indonesia. Pero na-enhance lang siya pagkadating ng Islam. May halo siyang Islamic at saka indigenous culture. Ang kanilang makukulay na kasuotan ginagamit din sa kanilang tradisyonal na sayaw, ang singkil. It is a skill dance. So you really have to practice at saka with discipline, otherwise maiipit ka. Makikita rin sa Lanao del Sur ang Polo Barakat Masjid, floating mosque sa gitna ng lake. Itinayo raw ito para mailayo ang mga sumasamba sa mga masasamang loob. Peaceful at walang maingay sa loob ng masjid na maganda ang mga taong magsasamba sa Allah. Isa naman sa mga pinakauna at pinakamalaking mosque sa bayan ng Tugaya na ang disenyo inukit pa raw ni Haji Said Tamano. Dia kena katatanong dan mudin sama na so di meron kang gada buka. Nakala si ide. Bantay sarado ngayon ng mga sundalo ang daan papuntang Lanao del Sur, kaya sinisiguro nilang ligtas daw pumunta rito. Dahil po martial law ngayon, hawak ng AFP ang security ng buong Mindanao. Wala pong problema ngayon sa peace and security ng Lanao del Sur. Mababa po ang crime rate. Pinapayuhan ang mga turistang nagbabalak na pumunta rito na makipag-ugnayan muna sa kanilang tourism office. Pero balik tayo dun sa ating katanungan, kung dito nga ba sa Lanao del Sur nagmula ang mga koleksyon ni Jose? Batay sa aming pananaliksik, dito sa Barangay Raya, sa bayan ng Tugaya, makikita ang mga paggawaan ng kris o espada, hawig sa mga nasa koleksyon ni Jose. Ang disenyo sa hawakan ng kris, maingat na inuukit ng kanilang craftsmen. Hinuhulma at nilalagyan din ng design ang copper plate na ipapatong sa ginawang wood carving. Sa Barangay Dilimbayan naman, malayo pa lang, umaalingaw-ngaw na ang tunog na nililikha ng kanilang mga agong at kulintang. Sinusukat muna ang brass na siyang magiging kulintang o agong. Hinuhugis, pinapakinis, at saka paulit-ulit na pinupukpok ang loob hanggang makuha ang tamang tunog. Dito naman sa Barangay Bubong, ginagawa ang mga gador o malalaking brass jar na katulad ng nasa koleksyon ni Jose. Hinuhulma nila ito gamit ang lupa. At mabusising nilalagyan ng disenyo. Yung mga tao dito, doon natuto sa wood craft at saka metal craft. Ang gador, dati raw nilang pinaglalagyan ng mga ginto, pera at mahahalagang papeles. At naniniwala rin daw sila na may nagbabantay ritong
espiritu. Ninilibing yan. Tapos according to mga historical sa mga ninuno namin, ibang espiritu na yung pumapasok doon. Malayas yan doon sa nililibingan mo. Dito rin daw sa bayan ng Tugaya, matatagpuan ang isa sa mga huling gumagawa ng betel nut box o yung lagayan ng nganga na maaaring makapagpapatunay kung ang hawak nga ni Jose ang talagang pinakahuling piraso na may ganoong disenyo. Ito pong gumawa nito, taga dito po ba sa Tugaya po? Ang gumagawa dito, hindi lang isang tao. Mga 5 tao sila, pero yung 4 patay lahat, kasama yung tatay ko. Ang kaisa-isang buhay na gumagawa yan, yung uncle ko. Sigiling. Pero ganyan, ang pagkalam ko, one size lang yan. Samantala, ang mga bagong gadur at iba pang traditional items na ginagawa sa Lanao del Sur, hindi na raw pala nila ginagamit, kundi ibinibenta na sa mga souvenir shop. Ginaturuan namin yung mga bata ng Maranao, ano yung ugali ng Maranao, ano yung pag-preserve sa custom and tradition. Talaga bang nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso ang koleksyon ni Jose? Boss, tansya ko sa mga collection mo, nasa 180 million, pinakamababa. At lalo na kung ngayon mo siya ibibenta. Alam mo, hindi ka naman nagbibenta. Hindi pa dahil nagtatrabaho pa man tayo eh. Para maipakita ni Jose sa mga Maranao na nasa Davao City ang kanyang koleksyon, in-exhibit niya ang mga ito. Very informative at saka ang ganda ng antiques lahat eh. Sa ganitong paraan, lalo pa nilang mapahalagahan ang kanilang makulay at mayamang kultura at kasaysayan. Hindi mo raw tunay na napuntahan ang isang bayan kung hindi mo lubusang nakilala ang kanilang mga mamamayan. Ang kulturang Maranao, hindi lang dapat sa karahasan makilala at maalala dahil ang kanilang mayaman na nakalipas, maraming naiwan na bakas. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.